may bagong loan app. Plus siya. Sinasabi niyang up to 160,000 pesos niya yung pwedeng ipahiram ha. Yung pangalan ay si Kiva Cash Loan App. Home credit loan. Ha? Guys, obvious na obvious, hindi to si home credit. Sinasabi niyang easy to operate, simple process, 5 steps lang daw. Conditions are sober. Bakit yung ibang loan app lasenggo ba? Pero may nagsasabi, kasi nasa iOS, 4.8 stars daw siya. And may 5 stars. Pero yung sabi ay will change. Depends on the result. So, pag-usapan natin yung loan app na to because meron din nagsasabi na super harassment daw siya. Huwag niyo muna i-download. Ako muna yung nag-try. So, keep watching. Ako, yung ginagawa ko, nagre-review po ako ng mga online loan platforms. Pinapasilip ko sa inyo kasi tinry ko siya, dinownload ko siya, tinry, para makita ko yung offer niya kung okay ba siya ha. So, sinishare ko yung aking mga screenshots dito. Ang hirap kaya guys. Kaya kung hindi pa kayo subscribe sa channel, please subscribe and hit that bell notification button para malaman, ma-notify kayo kung meron akong mga bagong uploads, especially kung yung mga bagong uploads ko ay about online loan platforms na okay. But for today's video, pag-usapan natin tong si Kiva Cash. Pagkatapos ko i-download yung loan app, hihingi po siya ng permission na ma-access yung location ko. Agad na bumungad is 80,000 pesos daw yung maximum loanable amount. Kalahati na lang. Yung sabi niya 160 kanina, ngayon kalahati na lang. 0.08 per day. 240 days. And apply now. Diyan pa yung logo ni SEC ha, para kunyari masasabing legit siya. Siyempre, i-click nyo tong privacy policy niya, guys. Kasi dun po kasi naka-display kung sino yung nagpapatakbo sa kanya. And tada! Sabi niya, authorized by Philippine Top Platinum Lending Corporation daw. Surprisingly, itong si Philippine Top Platinum Lending Corporation, nasa list of recorded online lending platforms. Pero bakit yung andon, yung platform niya lang na nakaregister ka SEC, si Prima Loan, PH. Hindi si Kiva Cash. Paka-explain, please. Anyway, so kailangan mong bigyan siya ng access sa iyong location and magbibigay ka ng phone number mo, mag-OTP ka. Ano yung OTP? Hindi na nanggaling kay Haina. Si Ventura na. Ano ba to? Pasintabi po sa kung sino may totoong ganito yung pangalan, ha? Nako, ginagamit. Ewan ko pangalan ba to or company ba to? Bakit ganito? Pero ako na-try na loan app. Check the link in the description box below na yung OTP ay nanggaling din dito. What's wrong with the world now? At least sa mundo ng Ola. Anyway, so yun nga, pagkatapos mong magbigay ng mga phone number and OTP dyan, yung offer niya is 8,000 pesos. Ito pa guys yung nakakatawa. Kasi ito po yung overview ng kanyang application process. So, di ba, identity, personal information, bank card information, uncertified. Pagkatapos mong ibigay yung kada section na yan, uncertified, naging certihead. Certihead. Tsaka ka siya. So, yung mga IDs na hinihingi niya is UMID, driving license, passport, TIN, SSS, voter ID, health card, national ID, postal ID. So, yung person, yung ID, pagkatapos mong ibigay, from uncertified, naging certihead. Ano ba yan? So, pagkatapos mong picturean ng ID mo, makaka-capture niyan yung name, and your ID number, pero kailangan mong ilagay yung birth. Nakakaloka kasi it's a series of numbers na hindi mare-recognize, pero masa-certihead pa rin. Kaloka, ang daming red flag. Ano ba yun? User interface pala. Parang joke na. So, gusto mo pa rin magpatuloy, bibigay mo yung personal information mo, hihingi po siya ng landline. Uso pa ba yun? Para siyang credit card hihingi ng landline. Tapos, yung the usual. So, kada step, pag na-accomplish mo, nagiging from uncertified, nagiging certihead. And then, kahit na sinabi mo unemployed ka, hihingi niya pa rin yung name ng company. Parang broken, ha? Anyway, so, salary, magbibigay ka, address ng company mo, tsaka rin. And then, contact information. Gusto niyang hingin yung access sa buong phone book mo. Hindi ka pwedeng basta na lang pumili. Dapat lahat, meron siyang access. Yun yung gusto niya. So, bakit pa siya nagbigay ng option na pipiliin mo lang kung sinong gusto mong ilagay doon. So, hingi po siya ng 5 contact. Kukunin mo sa phone book mo, hingi niya yung access sa phone book mo, kaloka siya, tapos hingi po siya ng disbursement channel na pwedeng e-wallet, pwedeng ba? At this point, sabi ko, e-wallet na lang yung ibigay ko. GrabPay yung binigay ko para
kung sakali man may mag-auto-send, kahit hindi ko pa nako-confirm, alam ko kung saan galing kasi konti lang yung transactions doon sa GrabPay wallet ko. Buti na lang, nakita ko yung offer niya, wala pa namang auto-send, at yung offer ay galing kay Bilis Pera. Ano ba yan? Ang dati nung tinry ko si Bilis Pera, ganito rin yung style. So, yung 2,000 na offer ni Bilis Pera through the Kiva Cash app, ay hindi mo yan buong matatanggap kung talagang ipupush through mo yung loan. Kasi kakaltas po siya ng processing fee, total interest fee, risk control service fee, ewan ko ano to. Basta, yung matatanggap mo na lang is 1,240. O, payag ba kayo nun? Yung babayaran mo 2,000 after 7 days ha. After 7 days. So, para sa akin, hindi ako sang-ayon sa mga ganyan. So, yung loan app na to, meron po siyang account cancellation. Kunyari, kasi na kung sakali, magpapakancel ka, or magpapadelete ka ng account, ito daw yung mangyayari. Pero mas mabuting may heads up kayo, di ba? That is why dapat subscribe kayo dito sa channel ko. Because, nagtitry ako ng mga loan apps para kung tsaka yung loan app. Mabibigyan kayo ng heads up, guys. Pero nasa inyo pa rin yan kung mag-loan kayo dito sa loan app na to. Kahit na ito, nakita nyo na. Pero I hope na panood nyo yung video na to before nyo makita yung ads niya or yung listing niya sa iOS. Kasi, at least, with my video, makaka-decide kayo kung okay siya o hindi, di ba? Pero in the end, decision nyo yan, mga guys, ha? So, pero, my final thoughts on this app is, ayusin nyo muna yung mga typo niya. Ano ba yan? Tapos, maganda ba yung offer niya? Hindi, di ba? Hindi maganda yung offer niya. So, kung ako ay masusunod at yung camera person ko ay masusunod, X yung loan app na to. So, I hope meron kayo na-learn sa video na to. And kung kayo ay naghahanap ng mga loan apps that are far better than this loan app, meron akong playlist of legit online loan platforms. Why don't you check it out? Kasi baka dun mo mahanap yung true love mo. Ay, charot! Yung loan app na okay para sa inyo. So, I hope you learned something from this video, guys. I will see you on my next vlog.